Number one means you're always on top. Your number one radio. Breath and relax. It's all gonna be fine. Wakey, 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 wakey! Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Sikat sa sukat, hari ng QC, hilig ng Pasig, tinututukan ng taga-Bikutan hanggang Alabang. Ito rin malamang, panay-panay, nakikinig ang Pasay. Navotas, Parañaque, Valenzuela, Mandaluyong, Caloocan, Patok sa Marikina, ang hilig ng Taguig, atin na rin ang millennials ng Manila. Number 1 sa Laguna, Pampanga, Bulacan, Batangas, Cavite, millennials ng Baluarte. The millennials choice. Yes, stop. This is iRadio Los Angeles. Ikaw ba ay mayroong mga problema? Madalas malungkot kapag nag-iisa. May alam akong sa'yo ay magpapasaya, at siguradong lungkot may mapapawi nila. Salita ng Diyos binabahagi nila upang tayo ay mapalapit sa Kanya. Kaya naman halika na at manood na sa iRadio, at tiyak ikaw ay liligaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, at tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, pangako. Sa iRadio, mga host ay nakakamangha. Talagang full charge, hindi nakakasawa. Mga blessings ay binabahagi nila, kaya si Lord talagang pinagpapala sila. Dito ay talagang talented ang lahat. Mapakanta o sayaw, hindi nagpapaawa. Kaya't halika na sa iRadio, tumutok ka na upang ang araw mo ay maging masaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, at tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, pangako. I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, at tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, pangako. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, pangako. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, pangako. Ito po ang iRadio, naglilingkod para sa sambayanang Pilipino.
Hello, Pabs! Good morning, Metro Manila! At magandang gabi, Los Angeles! Ay! Naku, maulan doon. It's me, Papsi. Kamusta na kayo? I know, maraming ating mga kababayan ngayon at ang mga viewer ang nasalanta nitong malakas na bagyo. Ingat po kayo. Magsusot kayo ng tsinalas. At baka makatapak kayo ng mga live wire dyan. Hindi lang yun. Tsaka yung butas. Di ba may mga butas na mga karsada? Oo, mag-ingat po kayo. Ingat. Yan. Huwag na kayong lalabas. Ang problema, mga kasamahan natin dyan, katulad ni Mary Grace Kabigting, kanina nag-text sa akin kanina. Baha na yun sa labas nila. Pumasok na sa loob ng bahay nila. Careful. Oo, at saka dito sa Marikina, ay nasa level 3 yung kanilang yung taas lagi doon mababa kasi ang Marikina. Tubig. Oo. Parang basin yan eh. Yan. Ang Marikina. Anyway, ingat po. Konti tayo nga expected po natin yan. Talagang maraming mawawala ngayon. But anyway, hold on guys. At yung mga makakapanood ngayong araw na ito na ating broadcast. Ito, Papsi na naman nagbabalik. Kamusta po kayong lahat dyan? Mission Mama Tsuk. Ayan. In spite na bumabagyo, Typhoon Karina ang bagyo. Yun ang ating palayaw. Ayan. Karina. Ang lupet. Karina. Ako si Karina. Ginawa mong sinalanta mo. Oo nga eh. Hindi ko naman sinasadya. Sorry na po. Alam po ninyo nangyari sa akin, nag-delay po yung aking flight 3 times na tumawag nag-text yung airline. Nasa Taiwan Airport po ako niyan, papuntang Beijing yan kasi yun ang connecting flight natin. Unfortunately, ang departure ko supposed to be is 3 p.m. Yan, at mag-a-arrive po yan ng Beijing Airport ng mga 7 o'clock. Yan, kasi 3.5 hours yan eh. So, paglalanding yan, ang second departure ko, yung connecting flight ko is 8 p.m. Aba! Paano ko aabot niyan? Originally talaga ang departure time ko is 6 o'clock ng gabi, ano? So napaaga yung na-delay yung biyahe. Gawa tayo ng paraan, pray tayo diyan at pinakinggan tayo ng Panginoon. Merong pong isang booth diyan sa Taiwan Airport na isinakay po kami sa isang airline connecting flight yung going to Beijing din. Kasi kung ang gusto nila mangyari, bibigyan nila ako ng ibang ticket papuntang Beijing Airport. Tapos, pero domestic airline yan, ano? Pero ang layo ng domestic airline to international airport Beijing. Bakit nga nangyari yon? Dahil nga kasi yung bagyo sa Pilipinas at saka dito sa Beijing ang abot ng bagyo. So, yun po naging kaso niya. But anyway, thank God, nakabalik po rin tayo sa wakas. Thank you, Lord. Ako naman, dyan lang naman ako sa watching. So, okay lang. Ayan. Nag-banding kami na sister ko, 85 years old. Tapos nag-alaga ng mga apo sa tuhod. Masaya, nakikita niyo naman doon sa picture. Okay lang. Ang napasyalan ko lang doon ay Space Needle. Hanggang 40th floor. Yung pong sahig nila, revolving yun. Nanginginig po ang tuhod ko. Wala akong magandang litrato doon dahil sumisigaw na ako. Sa takot? Sa height ba? At 40th floor. 40th floor lang. Mababaw lang yun. Ganon? Nakikita mo yung ibaba? Galanggam na lang. Ikaw na lang. Anyway. Hindi ko kaya. Pero na-miss mo ako, Shooty. Paano mo ako ma-miss? Kanina. Tumayo ka dyan, babating diba? Ayan ka na naman, di ba? Nag-uusap na tayo. Na-miss mo ako? Ayan, napakita mo na yung pagka-miss mo sa akin. Ayusin mo. Miss mo ako? Thank you sa pasalubong. Miss mo ako? Dami niyang pasalubong. Ganun lang ang miss. Yeah.
Bumabagyo na nga eh. Ikaw talaga. Ayan si Pastora Marvic. Ay, lokis naman. Ayan. Bumabagyo na nga. Binabahaan yung mga kabab... Yung huso daw. Puro, sasabi na naman ni Rejoice niya, ang hakalay ninyo. Ayun ayan. Kumusta na kayo? Talaga na-miss namin kayo. Nung nandun na, did you miss each other? Oo naman, Ate Berna. Parang hindi. Parang hindi ba? Ganun. Pero alam po ninyo ay pinanonood ko yung broadcast ni Rejoice doon. Yes. Talagang 2 thumbs up. Yes. Very good. Very good. For 2 weeks. Siya lang mag-isa. By God's help, God's grace. Tapos yung kanyang armas kumbaga sa tirador ng ginagamit yung mga equipment. Hindi kagaya yung ginagamit natin dito. But anyway, pag-uusapan natin yan. Ayan, sabi niya, miss ko kayo kahit di niyo ako na-miss. Ganon, no? Sino miss natin? Di siyempre, sino pa? Si DJ R. DJ R. Miss din natin silang lahat. Oo naman. Yeah. Mayroon tayong, yung mga pictures at saka mga video ko, ilalabas ko yan bukas. Kasi, kagabi lang po ako dumating. Supposed to be arrival ko 8:30, pero nakalabas na ako ng 11:30 ng gabi sa LAX. Yeah, kaya nag-dinner kami. Alas 12 yata. Alas 12 na. Kumain na lang kami. Kasi yung sabay-sabay po yung mga airline na dumating, yung conveyor na ginagamit ng China Air, pinagsama-sama nila. Kaya yung mga bagahe po ay huling-huli yung aming airline na na-claim namin yung mga baggage namin. But finally, nakauwi din. Oo naman. Although ngayon, talaga, kanina pa ako... Meron pa siyang jet lag. May jet lag pa ako . Jet lag siya. Oo. Pagka nakarecover... Ako rin, may jet lag. Nakatulog na po ako ng diretso at bukas niya sigurado. Ayan. Back to the normal na naman tayo. Kaya, pagpasensya niyo muna si Papsi ngayon, mukhang... Medyo sandali lang tayo mag-broadcast ngayon. Haggard tayo. Mga 1 hour to 1.5. 1.5 hours siguro tayo. Yeah. Kasi, para sa ating mga kababayan, check po natin sila. We'll see kung ano yung nangyari. Kasi ako ay worried dito kay Mary Grace kung ano nangyayari sa Hindi lang naman silang binabaha si Joyce Mendoza. Lalo yung Marikina. Basin niya. Ay, alam mo kasi si Joyce Mendoza, yung bahay niyan lumulutang. Kaya design niya yung parang arko yan, yung Noah's Ark, yung kanyang bahay. Kaya, sabagay sa Marikina, sanay sila sa baha-baha dyan. Okay, kahit na bumabagyo guys, hold on pa rin, pray tayo na wag lumala. Of course, we care for you. Ayan, andito lang kami. Papasahin kayo sa abot namin makakaya. Yun. Kahit medyo may konting pagod-pagod. Ayan yun. Kaya, hopefully hindi sila magpakawalan ng tubig dun sa saan ba yung doon? Sa Marikina? Hindi, yung pinaka-dam. Pag nagpakawala ng tubig doon, kasi pag napuno yun, wala silang magagawa kundi pakawalan ng tubig. Otherwise, mas malaki ang magiging pinsala. Pero magkakaroon pa rin ng pinsala. Pero at least hindi ganon. But ingat pa rin. Yes. Steady na lang kayo dyan. Ito, bumati na tayo. Okay. Again, maganda po tayo lahat. Continue to pray. We will pray for you guys. In Jesus' name, sana medyo bumaba na yung bagyong yan. But it's natural calamity. Ano pinagtataka ko? Anong init naman dito sa Los Angeles? Siya naman bagyo naman dito sa Pilipinas. Yes. Talaga naman, malapit na talaga. Malapit na. Malapit na maguna ang mundo. Pray lang kayo. Pray lang tayo, guys. Okay. Hello. Okay, number 1 sa listahan ko ay si Rachel Joy Beneke. Din daw sa kanila bumabaha na. I think all over Metro Manila. Ingat po kayo. I think kina-rejoice na lang ang hindi bumabaha kasi mataas yan. Nasa tuktok ba naman ang mundo? Biro mo, kita na nga niya. Gis na lang ang pamasahe, kita na niya ang langit. We appreciate you guys kahit na medyo nahihirapan kayo dyan ay ito pa rin kayo nanonood sa nakikisaya
Yes. Nakikisaya sa iRadio. Ah. Okay, hello kay Mary Grace Kabigkin. Mary Grace! Okay, Rejoice Ortelia. Hello! Pastora Marivic Alejano Cruz. Linsa, oy, si Pastora yan. Lynn Sales. Ayan, Lynn Sales, ano siya? Sa Manila, sa Langit Street. I hope hindi binabaha doon. Kasama dyan si Nor Baldovino. Aba. Okay, hello rin kay Joyce Mendoza. Joyce Mendoza. At kanina, nandyan si Pastora Maridet Bermeo. Hey, Pastor Maridet. Good morning. Ay, good evening na pala dyan. Hello rin kay Dean Pasqua from Dubai. Hello, sister. Okay, hello rin. Kay Jen Requiero Nunez. Hello. Si Elaine Gonzalez. Nag-angat po kami ng lugar. Pinasok ang bahay nila. Oo nga, pansin ko nga. Nagamit nila. Diyan din, nakita ko dyan kanina si Pastor Sunny Rivera. Pastor! Lala Carmina, how is your condition there sa Tondo? Okay ba kayo dyan? Yan, si Pastor Kiko Gonzalez. Pastor Kiko! Kamusta na dyan sa inyo? Di ba bumabaha dyan? Bumabaha na nga, pumasok na sa bahay. No! Si Pastor Sammy Santos. I hope sa Batanes. Ay, malayo, Batanes. Ata, tinamaan ata, Metro Manila ngayon. Oo. Kay Joyce Mendoza may pumutok na daw din na kuryente. So, ingat ha. Huwag kayong lalabas hanggat hindi kayo pinapaalis yan. Okay, pag pinapaalis na kayo. Siyempre, pagka naman talagang malala na, evacuate na kayo. Oo, pag sinabi ng evacuate na. Oo. Para yung mga bata, di naman yung mga bata kailangan. Madisgrasya. Hello, Coco. Baby Coco. Hello, how are you? Ayan, Pastor Kiko Gonzalez. Si Jess Lara. Hi, Jess. Hello kay Rosie Culibao. Hello. At kay Glyza Jesus Villarosa. Wala siyang pasok. Walang pasok dahil wala pumasakyan. Si Rocky daw po ay bumalik. Bumalik siya? Walang masakyan. Oh my God. Nagpupumilit na pumasok pero walang masakyan talagang baha. Malakas ang ulan din at madilim sa Tondo. Okay, ingat-ingat lang mga iRadio family. Yes. Ingat kayo. Ayan, sabi ni Pastor Kiko, Pachi, pang malakasan yung comeback mo. Ganon, may bahan. Pasiban. Mission mo, chup-chup. Dapat pala once in a while na mawawala ako para mamimiss nyo ako. Especially ito katabi ko. Alam mo niya si Mapsi. Panayan text sa akin. Talagang ano. Bakit ikaw hindi ka nagte-text sa akin? Napaka-sweet niya. Pero sabi niya, miss you. Ikaw? Sabi ko, ba't ganito itong babae nito? Pagka nandyan ako, lagi akong ginugulpi. Pagka nawalayo ko, talagang alam, masusunog ang puwan niya. Wow! Wow naman siya, Grabe siya, Grabe siya, sabi niya, promise, I miss you. I miss you, sweetie, sabi niya. Ano nangyari? Hello, Frieza Narvato. Okay, ano ko na Hi, Frieza, how are you, my dear? Hello. Sabi niya, I really miss you. Na-miss ka din namin. Kaya ingat yan, ha. Tutulungan si Mami. Tutulungan si Mami dyan. Huwag kayong lalabas, huwag maglalaro sila. Wala mo nang lalabas ngayon. Walang manonood ng sine. Walang abuna sa mall, ha? Siyempre. Utang na loob. Andiyan din si Kapitana. Si Kapitana Mayrin Juana. Kapitana! Yung mga relief goods dyan, paki-release na, no? Yung mga ating mga constituents mo dyan. Pakisabihan na at marami kong nasalanta ng bagyo ngayon. Ay, sihira talaga. Yan po ay global warming na nangyayari sa ating buong mundo, hindi lang po sa Pilipinas. Tapos Friday, nagkaroon ng glitch ang Microsoft. Diba? Ay, nandoon ako sa Japan yan Nabalitaan ko, buti na lang, lahat ng airport niyan nagkaroon ng problema. Worldwide.
Kasalanan po ng Microsoft. Ayan, hindi nila mabuksan yung kanilang mga computer dahil nagkaroon ng glitch. Sabi ni Mayora, ganda ng damit niyo po, Mayor. Tatlo lang kami may ganyan. Sabi niyo, pwedeng ibenta. Ay, ikaw talaga, Mayora. Oo. Si Kapitana yan. Ay, si Mayor pala. Hello. I hug you, Ma'am Shen Papsi, sabi ni Krisa. Hug. Hello. Thank you. Ay, naka. Ang bilis ng panahon. Ang dali lang yung 2 weeks. Ay, isang linggo na lang. August na. Bilis, ano? Siyempre, may birthday celebrant na naman ang August. Siyempre. Ayan, mamimigay siya ng mga limpak-limpak na salapi. Ganon? Sabi mo, di ba? Sabi. Abangan na po na yan. Susunod na yan. Next month. Ayan. Siyempre, yung mga walang kuryente, marami tayong mga kasamahan na walang kuryente dyan. Especially yung mga malalapit sa ilog nakatira. Ayan, yun ang problema. Hindi bale. O kumustahin po natin sila dyan kung anong sitwasyon ng kanilang... sabi ni Mayora. Mayor, ang hina ng music nyo. Lakasan nyo pa po. Ibig sabihin, malakas. Ang masyadong malakas? Ay, talaga, Baka may kalat na chocolate yan. Linisin na namin. Chocolate? Wala, puro mga tsaka ang dala ko mga green tea, mga kasi mga tsokolate, masama yung sugar yun. Okay. Oras ba? 3 minuto na lang at mag-station ID na tayo. Yung ating mga pictures po, bukas ko lalabas yan. At pictures sa mga videos, sa mga lugar na pinuntahan natin. At syempre, para makilala din ninyo yung aking mga friendsters sa kabilang ibayo ng daigdig. At masusurpresa po kayo. Paano maglihonggo si Papsi? Okay. Bagyo pa rin sa kanila. Nasa level 3 yung I know. Tumataas yung tubig. Ay, no. Pwede lang po kayo dyan. Buti na lang may internet pa sila. Yung iba, di ba normally pag umuulan dyan, humihina. Pero pag video siguro medyo hihina lang. Di ba, bilis na ng pangyayari, After nung surge, Microsoft surge, si Trump naman ay muntik na na-assassinate. So, ang dami na nangyayari sa mundo natin. Ano ba yan? Gising-gising na tayo. Sabi ni Pastor Kiko, Papsi, hindi pa daw po nailalabas lahat ng ternong damit at headband ni Madam Rejoice. Ibig sabihin, siya pa rin ang magdi-DJ para maggamit niya lahat yung mga headband yung pinagbibili niya. Yan na nga. Kaya alam po ninyo, ito i-announce ko na after iRadio po ay meron pong mag-uusap po kami ni Rejoice sa principal office. Ayan. Marami pong mga naririnig po ako mga ano naman pinagsasabi mo dyan? Kaya mamaya uuriratin natin siya mamaya. Miski hindi ko na lang in public na lang natin siya tatawagan naman. Grabe siya. Hindi ko makayanan. Hindi ko makatulog sa mga napapanood ko sa kanya at mga naririnig ko. Galing niya. Galing. Ay, station ID na tayo. Gusto, kailan ba nag-umpisa yung bagyo dyan? Kailan ba nag-landfall? Kahapon pa hanggang ngayon. Oo nga pala, kaya pala, nagkaroon ng air traffic rerouting yung mga aeroplano kagabi. Galing pala ng Pilipinas yung bagyo na yan. Papunta ata ng China. Okay, basta
pag-pray natin na sana humina na itong bagyo at huwag masyadong ano ba yun? Masantal. Ano ba yun? Masalanta. Oh my God. Masalanta. Ayan. Station ID. This is iRadio, servicing the Filipino people. Ito po ang iRadio, naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Ang oras po natin, 30 minuto, makalipas ang 7 ng gabi. Kami po ay live na nagro-broadcast dito sa lungsod ng Bellflower, California, USA. Ayan, we will continue to pray for everyone. Yes. Na sana walang masasaktan at sana po Lord ay pahinain mo na po ang bagyo. Kawawa naman yung lalo yung mga walang tirahan, mga nakatira sa, sabihin na natin sa squatters area. Nakita ko wala na, inaagos na. Tama ba yun? Yung mga bahay nila. Report tayo rito si Mary Grace Kabigting with Mel Cruz. Binaha sa Caloocan, pinasok ang bahay ng tubig. Joyce Mendoza malapit sa ilog. Ayan, nako. Mataas na ang tubig, Si Rachel Joy Bonete naman, bukal ang ilalim ng kanilang bahay. Anong bukal? Bukal? Spring? Bukal. Anong bukal? May spring sa ilalim ng bahay nyo? At praying na walang mangyaring grabe kasi po. Naku, bukal di ba yung lumalabas na tubig? Tubig. Baka may butas na sa ilalim. Oo. Ayan. Nandiyan si Mami Flosser Cordero. Ayan. Nako. Ingat-ingat po kayo dyan. Kumusta na kayo dyan sa Cavite? Mami Flosser, kamusta kayo dyan? Di ba kayo binabaha dyan sa Cavite? Yung mga, I guess okay naman yung mga kapatid ko. Matataas yung lugar nila sa San Francisco homes. Sa San Francisco, yan. Tapos, yung isa sa Antipolo, pero lower Antipolo, normally sa labas lang binabaha. Yung dati namin bahay dun sa katabi, yung likuran nun, antindi. Ayan. Sabi, kakakausap ko lang si Tita Mel. Dalhan namin mamaya ng pagkain dahil di na nakababa, gawa may sugat. Oh, si Mel Cruz, nako. Sabi ni Pastora Flosser, hello po, praying nasa mabuti po tayong lahat na maayos kalagayan ng ating Sifag Sanctuary ay baka hanggang loob. Binabaha din doon. Nako. Ando si Dada. Okay, hello din kay Anadio Sawyer. Nako, mag-ingat Kaya po. at this moment, yan ang importante sa ating lahat, magsama-sama tayong mag-pray. Yes. Para sa kaligtasan ng ating mga kasamahan dito. Hindi lang sa lahat po ng mga nasalanta nitong bagyong Karina. Ayan. Yan, ako po si Karina. Ayan, si Karina. Nakakatakot yung pangalan. Yan po ang tawag sa akin. Diyan sa Pilipinas. Masyado kang yung mandirigma. Sweet yan di ba? Karina. Karina. Okay, so tingnan natin. Alam mo may problema yung Messenger. Ang bagal niya ngayon. Why? Ito siguro yung problema ng tawag dito, Microsoft glitch. Oo, yung mga any ng Microsoft, buti na lang itong Facebook gumagana pa, Anyway, subukan po natin tawagan yung ating mga kasamahan dyan. Stay put lang kayo dyan. Ayan. Sana makausap natin. Ay, salamat po Mami Flosser. Sabi niya, kahit may bagyo, di kayang pawin ang galak namin na muli kayong makitang mag-asawa. Ayan. Thank you po. Same here. Ayan. Sabi ni Mami Flosser. Oo. Thank you kay Rejoice. Talagang she did a good job. At syempre sa tulong niyo lahat. Kay Pastor Kiko, kay Sis Elaine Gonzalez. Thank you po. Thank you. At saka syempre si Pastor Franz Bon na nagpunta doon. Oh, yan. Yeah. Thank you, Pastor Franz. At lahat ng mga pastor na
continuous pa rin. Yung mag-asawang cross culture. Kiko and ayun na nga, Pastor Kiko and Elaine. Yan. Nag-collab sila kay Yes. Yan. Ganda, very good. Anyway, nasa Seattle na yata ako that time. Marami daw po kasing problema doon sa broadcast ni Rejoice kasi minsan humihina. Kasi nga, because yung system niya at saka pero malakas ang kanyang internet. Oo. Malakas. Ayan. Ganun na. Ang problema nga lang kasi yung kaniyang gamit ay medyo, alam mo. Yeah, maaayos din yan. So, sarap buhay. Nakadata. Asan yung mga headband mo? Ayan. Mukhang binagyo rin nata ito Yung mga outfit mo daw. Naka-outfit check. Outfit check. Hello, malakas ang ulan dyan? Bukas may ano po? Malakas ang ulan dyan ngayon? Yes. Ngayon, ambon-ambon at medyo malakas pa din ng konti, pero malamig po. Ang saya. Dito ang init naman. Nasa, kami ngayon? Heat wave kami. Kahapon, grabe ang hangin. Ngayon, so far ay wala namang masyadong hangin. Pero yung ulan po ngayon ang dire-diretso simula kagabi pa. Kaya nagbabaha. At least walang hangin, medyo mababawasan ng konti yung pinsala na gagawin. Yes po. Pumapayat siya, no? Stress. Pumayat siya. Ano mo? Para siya. Para siya yung sa, ano pangalan to? Yung mga dinosaur na maliliit. Cartoon. Anong tawag doon? Pachi! Sorry. Ikaw naman. Joke naman. Dinosaur. Pachi! Namiss ka namin! Ganito. Si Rocky hindi siya nakapasok kasi mahirap marami pong saradong daan. Kasi gawa ng baka. Sa may bandang Palmera, doon sa may Taytay, baka po. Sabi ni Pastor Kiko, dapat may terno yung headband, ha? Alam mo, maraming naka-white naman siya, Pastor. Maraming nagrereklamo sa akin dahil sa dami daw ng headband mo. Ay kinakailangang repeat performance daw yung gagawin mong broadcast uli. No. Konti nga lang yung headband ko Ano lang po yun, 8 lang. Wow. Hindi ako naniniwala. 8 lang siya. Kaya may nauli tuloy akong headband. Kasi 10 days ako nag-broadcast, diba? Nauli tuloy yung dalawa. Pero sinabi mo sa akin, daming headband ng mga Sanrio. Dinalaan kita sana. The Sanrio World. Ayan. Hello daw, sabi na aking poging asawa. Hello masaya, nakasagin. Nakabalik ka na kagad dyan, samantalang nagtatay kanina. Sa Samantalang nag-enjoy kayo, Na-meet you, Papi. Wow. Bakit, Papi? Momo chup-chup. May nakalag ka, balik. Ay, nakalag ka na ako. Nagulat siya, nakalive pala to. Katauhan. Ang gano'n. Mama chop-chop. Mama chop-chop ka pa. On the live on air ka. Pamacho effect. Mama chop-chop. Kiss naman daw kayong dalawa. Parang kami, nag-kiss kami kanina kiss daw kayo. Asan na si Rocky? Rocky, kiss daw, Daddy. Kiss mo ko. Kailangan mahabang uso, talunin mo. Ay! May nangyayam na naman Ay, may nanggugulo. May nanggugulo. Kiss mo daw ako, Daddy. Joyce Mendoza. Kiss mo ko. Kiss na daw. Bakit yan nag-kiss? Nangyayam yan. Hindi naman siya. Ikaw, Daddy, kiss mo daw ako, Daddy. Ano to? $30. Kita mo? May bayad din yung si Macho kaharot. Ganun talaga. Hanap buhay lang. Kiss na. Ay, ganun lang? Matagal dapat. Salit! Aray ka! Si Macho. Kita mo. Alam mo, Papsi, si Rocky, nagmana din sa'yo. Tingnan mo, ayaw na kiss lang naka-live.
Kala mo naman ang pogi. Oo naman, siyempre. Oh. Teka Hindi. nga pala, maiba ng Ano usapan. po? Alam mo, pinanood kita doon sa Ashikaga. Ano, inoobserba ko yung performance mo. Talagang the best. Okay. Wow. Ako ba hindi ako yun? Instruction lang ang binigay ko kay Rejoice. Paano ang gagawin niya? Yung binigay ko pang instruction sa kanya, malabo pa yun. Pero na-trace niya. Paano niya nagawa? Ano ko ba hindi ako yun? Si DZRH yun. Ay, si DJRH. Pero ito pa, kagandahan to. Ang ginagamit niyang mga gamit niya Wala ay po talagang, kumbaga sa armas, tirador lang ang gamit niya. Ano? Kumbaga sa barel, Papsi, pumupugak lang. Tirador nga lang ang gamit mo eh. Talagang walang mahina ang putok eh. Pero nagawa pa rin niya na... Siyempre naman. Siyempre kasama ko si Lord. Yes. Tsaka yung presence ni Papsi, yung espiritu niya sumanib sa akin. Alam mo, itong Sabado na ito, meron tayong mga projects na gagawin. Yung ating, magpo-provide ako ng computer para sa iyo. Yan. Kaya paghintayin mo lang yan. Mag-release tayo ng computer. Desktop. Siguro 2 monitor ang idadagdag natin para hindi ka nahihirapan na... Ano yun, Papsi? Parang namamaalam ka na ba? Alam mo kasi kinakailangan kinakailangan may kapalit na muna kami na halin-hinan alternate ba gano'n. Ayan. Para syempre, alam mo naman na... Natatawa ako kay Rocky kasi di ba Saturday wala siyang pasok, which is Friday dyan. So may iRadio. Sabi ko samahan niya naman ako mag-host. Nakakainis, ayaw. Ay, nako. Alam ko si mahihain. Pero nandun, sinasamahan niya ako, Papsi. Nandun lang siya sa gilid. Nasa gilid din naman eh. Okay lang yun. Ayan. Huwag kayo maingay. So anong feeling sa una nung ginagawa mo? Actually, alam niyo naman yung feeling ko pag ninenervyos ako, di ba? Siguro mga 3 days. Talagang grabe yun. Parang gusto ko munang pumunta ng CR. Alam ko nga, kilala kita, naiihi ka. Minsan kumukulo-kulo siya. Alam niyo na yun. Na umuusok na yan. Naku. Tapos parang lagi ako natataranta. Tapos parang hindi ko alam kung ano yung sasabihin ko. Siyempre, first time ko din po mag-broadcast ng ganun. And marami din. Ninenervous talaga kasi marami din naman talagang nanonood sa iRadio. Pero praise God kasi hindi niya ako pinabayaan. Ganun lang, kabilis na tapos siyang 2 linggo. Hindi ko mag-alala, dadagdagan pa natin ng maraming linggo pa yan. Ano ba yan? Yan ang nararamdaman namin kapag kami naka-on the air. Yeah, lalo pagka, alam mo yung Papsi, pagka yung nagkakaroon ng mga troubleshoot, yung nagkakaroon ng technical problem, like, di ba nga po kasi mababa yung RAM ng aking laptop na ginagamit. So kapag nagzo-zoom talaga is ang laki ng kain niya. So nagkakaroon talaga ng interruption, nagiging lag yung system. So pagka ganun yung nangyayari, alam niyo parang umaangat yung pet ko sa upuan. Di ba? Nagkakaroon ka ng panic attack, di ba? Yeah, nagkakaroon ng panic attack. Pero ang bilis ka talaga, 2 linggo natapos siya lang ganun lang. Sabi ni Ellen, ang galing-galing ni Sisi Rejoice, grabe. Pinagmamasal ko lang siya nung nag-host siya. Grabe nandito talaga. Kasi, andito po sila actually nung nandito sila, mas lalo akong kinabahan. Kasi may live audience ako na nandun sila sa gilid. Sabi ko, parang ako nahihiya. Alam mo naman, mahiyain ako, dalagang Pilipina. Hindi ako naniniwala. Saseta pa natin ng maganda yan. Kung mag-alala. Yan. Kailangan mo ng computer na malakas. Mga gamit. Malakas mga asar. Mixers. Mga ilaw na katulad nito. Yan. Ayun, tawa kay Pastor Kiko kasi wala talaga akong ilaw. Ang ginawa ko yung parang electric fan na ilaw. Nakatapat.
Kaso, nasira na po yung ring light ko. Ayaw na niyang gumana. Parang natanggal na yung pagkakahinang. Hindi pa dumadalaw yung kuya ko. Ipapahinang ko sa kanya. Tapos, sabi ni Pastor Kika, sabi ni Pastor Ellen, hindi daw siya makita. Kaya ako At saka gagamit tayo ng mas magandang camera pati. Mga 4K camera. Apo. Actually, yung gamit ko dun, Paps, yung isa, dalawa kasi yun Yung isa sa laptop, tapos yung isa yung binigay mo pa sa akin na webcam. Yung Cybertruck pa yun, Cybertech. Yun pa yung gamit ko. Kasi kailangan pagka magko-call ka sa Messenger, hindi pwedeng mong gamitin yung gamit doon na camera. Kailangan ibang camera. Kaya ayun, buti na lang meron nun. Ayun. Ano pa for the start lang yan. Kumbaga, yun yung mga sample pa lang yun. Pero pagka, ano na natin, na setup na natin yan, mas maganda pa yan. Tsaka alam mo, Papsi, nafe-feel ko yung nafe-feel ni Mamsi na yung matataranta ka, syempre, pag gumising ka na 8 a.m., kailangan magpe-prepare ka na ng pagkain ng mga inakay mo dito sa bahay. Ngayon na lang ako uminom ng tubig nung pag-upo ko dito. Kasi kapag hindi ka nakapag-prepare, 10 a.m. ang start, tapos 12, gutom sila. Minsan na, hindi pa tapos yung iRadio, si Mowa kumakaway, nag-ano na ng chat siya, Mami, gutom na ako. Sabi ko, sige na, kumain ka na. Total, nakaluto naman na ako dyan. May pagkain. Kaya, ayun, very thrilling, exciting ang experience, pero I'm so happy that I did it. I did it! Pero alam mo, may sakripisyo tayong ginagawa, di ba? So, yung time natin sa family na in spite na, kasi kapag nakaupo ka na rito, wala ka na magawa wala, katulad niya, may nakadikit sa yung garapata na naman dyan. Nung last day nga, tumatabi siya sa akin. Yes. Nakakatawa. Actually, Papsi, nung nagba-broadcast ako, mas busy po kasi ang dami din naming events sa church. Meron kaming youth revival, tapos nagsusongli din ako sa church. Tapos, di ba, nagkaroon pa kami ng online kamustahan. Pero praise God kasi natuto akong mag-manage din ng time ko. Yes, tama. Kung paano ko siya iano. Ang laki niya kasi nagkaroon ako ng mga learnings, you know what I mean? Learning, spell learning. Ano? Natuto na lang. Thank you so much for the experience. Marami kang natutunan sa pagbo-broadcasting. So, yan yung nagkakaroon ka ng time management, nagkakaroon ka ng focus, nagiging focus ka. Pagka nagkaroon ng problema, right away, kailangan may handa kang solution kaagad on the spot. And yung presence of mind mo, ang bilis. Presence of mind. Ang bilis. Tapos, alam mo yung tipong kailangan nagsasalita ka since mag-isa ka nagsasalita ka, pero iba yung iniisip mo, yung susunod mong gagawin, iniisip mo na siya. Alam mo yun? Parang reality talagang ikaw may kausap ka talagang maraming tao, no? Na nakikita. Totoo. Tapos wala ka pang script. Siyempre, kung ano lang nasa utak mo. Kaya maraming nagsasabi, akala nila napakadali ng ginagawa natin dito. Hindi po. Dahil lang sa mga gamit na natin dito, kaya napapabilis o napapagaan ng konti ang ating trabaho. But in reality talagang stressful talaga yung ginagawa natin. Lalo na kapag yung gamit mo ay kakarag-karag talaga. Tapos pag yung internet, at pag yung internet krung-krung pa. Buti hindi bumabagsak yung internet mo ngayon. Actually, nung kay Pastor Sammy, last week, nung first week po, yun talaga, bagsak po yung internet ko noon. Kaya sobrang lag talaga siya. Kasi din po yun umuulan din po nung time na yun. Grabe, no? Umulan lang nawawala na yung internet. Ano ba dito sa Pilipinas? Tsaka ang kalaban mo pag nag-brown out. Di ba po nagba-brown out dito paminsan? Dito kahapon, nagba-brown out po, namamatay po ang internet. Yun ang problema, no? Opo. Kahapon nga, parang nag-brown out mga bandang 11. Sabi ko, buti talaga hindi ako nag-broadcast kung di mamamatay siya. Pero saglitan lang din naman po. Kaya lang, siyempre magkakaroon ng interruption. Siyempre, yung mga manonood naiwanan bigla, di ba? Sa lugar ninyo nawalan ng kuryente, pero sa kanila hindi naman. Kaya sabihin nila, ba yun si Rejoice nangiiwan sa ere? Yung talagang
expected natin mga Yeah. problema rito. Kaya Totoo. hindi basta-basta po yung ginagawa natin dito sa iRadio at hindi kagaya ng mga iba na katulad ng lalakas na mga computer nila, malalakas ang internet Yeah. nila. Sa atin naman tayo, no match tayo, wala tayo sa kalingkingan. Ayan. Mhm. Yeah. Kaya pagka ganun pagpasensya lang po ninyo kami kung ano lang yung makakayanan namin. Kasi talaga namang purpose natin, ang aim natin is para ma-share yung salita ng Panginoon. Itong ginagawa natin ito parang entertainment lang Oh. Para sila nanonood, nakikinig, True. nakikitawa na lang sa ating mga Yes. jokes. True. Yeah. Kaya nga, no. Pag ano nga, Papsi, di ba, syempre, hindi ko naman napapanood yung live broadcast ko. Papanoorin ko siya after ko mag-live, papanoorin ko pa yun. Tapos tumatawa ako mag-isa. Wala na ako kasabay tumawa Pero di ba ang ganda na experience, no? Diba? Yes, superb. Superb. Marami kang matututunan. Then, sabi mo, may isip mo, ay, dito, i-improve ko yung Opo, pag ganitong nagkamali ka dito, kailangan bukas hindi ka na mali. And then, iisip ka pa ng panibagong na style na gagawin mo para mas mapaganda mo pa yung iyong ginagawang performance during the live show. Ayan, napakahirap. Nako, Rejoice, maraming salamat sa iyo. And, thanks. Thank you, Lord, kasi binigyan niya ako ng strength. And thank you po sa inyo dahil na-experience ko yung mga ganong bagay. And ang ganda ng t-shirt mo, Louis Vuitton. Louis Vuitton yan. Oh. Tatlo. May pasalubong ako sa iyo. Ay, ito, pasalubong ko sa iyo. Ayan. Ano yan? Champoy. Pasalubong daw nung isa mong anak. Sarap ng buhay niyo, no? Paano yan? Sarap ng buhay. Oo. Hindi ba dyan sa inyo bumabaha din sa lugar niyo? Hindi po. Pero yung mga kalapit po dun sa Prinsa, sa malapit sa dating school ni MOA, lakas po may ilog po kasi dun So, ang lakas ng ragasa and umaabot na din sa mga bahay. Pero dito naman po sa amin, hindi naman po. Mataas kayo Si mataas. Mary Grace kanina, tinatry kong kontakin pero wala. Huwag na kasi, at saka sila Ellen. Yeah, pinasok po ng tubig talaga yung bahay nila. May video nga po siya. Oo nga, dapat nakita ko rin yung iangat lang yung mga dapat. Sabi niya nga po, hindi niya na daw po naangat yung iba kasi pagod na daw po siya. Ang hirap niyan. Kung pwede lang ako lumipad doon, dala ko speedboat. Nasubukan na rin namin yung baha kasi nung kami nakatira sa may Sumulong Highway, which is... kami po din, grabe din doon. Kami dati po sa Valenzuela, nung may Ondoy. Grabe. Ito pa nakakita pa ng ahas sa loob ng kaldero. Hindi, doon sa sapatos ko. Kinabukasan na maglilinis na kami. Ayun. Umabot sa malapit. May Marikina River po kasi, kaya nakakatakot. Sila Rachel naman, Quezon City, di ba? Kasi yung ilalim nila, bukal po yung tinatayuan ng bahay nila. Anong bukal? Bukal may lumalabas sa tubig. Spring? May lumalabas pong, spring. Kumbaga, pag sobrang lakas ng ulan at tumaas ang tubig, nakakatakot din po. Kaya, sama din natin sila sa prayers natin. Andiyan nga, nanonood pa siya unang-una. Nanonood siya. Okay, sige. Siguro hindi tayo ganong magtatagal ngayon. Pero sino ang speaker natin? Si Pastor Arwin. So, Arwin po. Ayan. Okay. Then after that, para makapagpahinga kayo at lalo yung mga nasalanta. Ng baha. Ingat-ingat. Okay. Thank you, Rejoice. Thank you. So much. I love you, Mama Chup Chup. I miss you too. Thank you, bye-bye. Thank you, bye-bye. Okay, bati natin si Sister Evelyn Macaraeg. Hello, Sister. Hello, Sister Evelyn. At saka si Marichu. Welcome back, Sister Evelyn. Klang-klang Ramakila. Hello, Klang-klang. Yan. Ay, nako. Daming na baha, no? Alam mo nakakatakot pa dyan, bukod sa baha, meron pa yung leptospirosis.
Ano, yung sakit na diyan nakukuha sa mga hayop, mga dumi ng hayop, daga. Yeah. Yan. Kaya ingat-ingat po tayo mga basura diyan na na hindi nalilinis, tinatambakan, at saka yung dengue. Yan. Nako. Yung mga lamok. Kaya importante po ay malinis po natin na sa ganun ay ligtas po yung ating kapaligiran. Ayan. Okay, let's try call into at yung kay Pastor Arwin. Andiyan na ba siya? Pastor Arwin. Ayan. Pastor Arwin, nanonood ka ba ngayon? Please come in at paki-click na lang po yung link na binigay natin dyan. At mag-uumpisa na tayo dahil ilan ba ang oras na? Ayan. Kasi marami po sa ating ngayon ang mga hindi nakakapanood gawa kasi ng maraming walang kuryente, binabaha. Siyempre, yung kanilang mga, ano yung tawag dito? Yung mga modem nila, router nila ay pinatay nila yung kuryente. Siyempre, pagka yung tubig umabot na sa may saksakan, kailangan patay mo yung kuryente mo. Kundi, hihigupin ka nun at magkakaroon ka ng electric shock dyan sa loob ng bahay mo. Ayan. Importante po na bantayan natin yung level ng tubig na pumapasok sa loob ng ating bahay at patayin na yung ating mga kuryente dyan. Especially yung mga natin dyan, yung mga kasangkapan na inaabot na ng tubig. Mga damit. Napakahirap po niyan. Lalo mga damit natin, mabubulok yan. Yung mga pagkain, bigas, kapag yan po ay nabasa, wala na. Sayang po yung ating mga pagkain. Okay? Tawagan na po natin si Pastor Arwin. Wala pa ba si Pastor Arwin? Subukan natin sa kabilang linya. Okay. Hold on. Baka messenger. Ayan. Hello, Sister Evelyn. Sabi niya, may pasalubong ka ba, brother? Meron, sister. Meron. Akala mo lang wala. Ayan. Ayan na si Pastor Arwin. Ayan, Pastor. Messenger siya? Oo. Sa Kumusta po, Pastor? Hello po. Ayan, di pa siya magandang araw po sa inyo. Ayan. Narinig po ako? Yes. Very clear. Ayan, okay lang ba kayo dyan? Hindi ba kayo binabaha dyan? Praise God po. So far hindi naman po kasi ako po ay nandito po sa akin pong mga biyanan. So, wala po ko ngayon sa Teresa. Sa Teresa talagang for sure. Di ba mataas yun? Mataas ang Teresa? Opo, pero may mga part din naman po na binabaha po doon. Pero kagandaan, hindi naman masyadong tumatagal. Nga lang po sa amin po kasi yung mismong place po namin, Teresa, bundok po kasi. Akala ko yung Antipolo mataas na yan, imposible nang babahain yan. Meron din pala lugar na binabaha pa rin. Sa Antipolo, may mga part lang po na binabaha. Oo. Kila Kapitana Mayrin Kuanang, sa lugar nila, okay naman ba sila doon? Sa Circle, hindi ko lang po alam ngayon. Andyan si U.Ed. Wala pa naman po dito sa Teresa Pass, sabi niya. Kilala mo to, Pastor? Ay, nawala audio mo. Nawala audio mo? Audio. Ala. Hala. Anyari. Walang audio. Baka na-mute niya. Baka naka-mute kayo. Baka sa'yo. Hindi, wala akong ginagala. Yung setting ng mo, baka na-mute mo, Pastor Arwin. Ayan, paki-check mo lang. Nawala yung audio mo. Sige. Okay. Wala. Okay, tawagan kita ulit. Gusto mo? Ayan, sige. Ayan, sige. Ayan, okay. Sabi ni, hello you, Ed. Sabi niya, sa Antipolo, Dalig, meron na po sa Dalig High School. Binaha na po. Nako. Binabaha din palang Antipolo. Ay, siguro yung masinag din siguro. Ay, binabaha talaga doon. Nako, paano ngayon yan? Oo, lalo doon sa yung dati namin bahay. Di ba ang baba nun, pag ganun, pababa? Sa sa Junction Rosario daw. Sa C5 Road, baha na po. Yung, ano ba yung lugar na sa inyo? Sa Villa Classica. Yung dati namin bahay. Pero may bahay pa doon. Binabaha na. Ay, matindi yun. Ayan. Pastor Arwin, come in. Hello po. Ayan. Okay na po? Ayan, meron na. Okay na.
Ayan. Ayan. Sige po, ayan. Praise God. So yun po, kaya katuparan po, hindi kami masyadong binabaka dahil dito nga po kami sa may Taytay. So yung bahay po ng aking biyanan po ay may second floor. Meron pong roof. So, paano po ay medyo may kataasan. Oh. Kailan pa ba nag-umpisa yung ulan na yan? Kahapon pa ba? Hindi lang po, ng isang araw pa po ito. I think matindi yung bagyong yan, ha? Si Karina, opo, ako Sunday, yan. I think na Sunday. Sunday po siya parang, nagsimula na eh. Nagsimula na. Pero hindi pa ganun katindi. Nung Lunes. Nung Lunes po, yan. Hanggang kahapon. Tapos hanggang ngayon matagal, po. Ha? So magdamag ang Tagal ulan. po, matagal. Magdamag ang ulan yan. Tsaka may malakas na hangin ba? Ganon? Opo. May time po na tuloy-tuloy talaga pero hindi naman ganun kalakas. Tapos meron namang napakalakas pero hindi naman sobrang tagal. Pero nagkukos talaga ng bakas dahil napakalakas po ng patak. Sobrang lakas ng ulan. Pero nakakamiss yun. Nami-miss ko yung lakas ng ulan na gano'n. Depende sa kung ang bahay mo kahit na, bato. Okay lang. At saka matibay ang bubungan mo kung ang bahay mo lalo na pagtanghali uulan. Pagtanghali uulan, naliligo ako nung umuwi ako dyan na October, namatay mama ko. Tag-ulan yata yun eh. Sarap. Maganda ang panahon. Okay. Sige, paumpisa na natin si Pastor. Okay, Pastor, go ahead na. Sige po, sige po, mapagpala at mapagpalang tanghali po sa bawat isa sa ating lahat, sa lahat ng mga viewers and listeners ng iRadio. Alam ko po, karamihan po sa atin ay mga binabaha po ngayon sa kanya-kanyang lugar dito sa Metro Manila, maging sa Rizal area po. So, keep safe na lang po. Hanggat maaari, wag na po muna tayo lumabas. Ayan, kasi mas delikado pa tayo po ay lalabas. Hintay na lang po natin humupa. Loobin ng Panginoon ay humupa yung baha na tayo po ay mapanatag at makalabas na rin. So, hindi ko na po ito patatagalin. Hayaan niyo pong basahin ko po sa inyo ang aking pong napiling teksto sa aklat po ng Lucas, Kabanata 17, talata 11 hanggang 19. Luke chapter 17, verse 11 until to verse 19. Basahin ko po ito sa wikang Tagalog po. Yan, basahin ko po. Ito pong sabi ng salita ng Panginoon, sa paglalakbay ni Jesus papuntang Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Nang papasok na siya sa isang nayon, sinalubong siya ng 10 kitungin, ang mga ito sa may kalayuan, at sumigaw, Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin. Pagkakita sa kanila, ay sinabi ni Jesus, lumakad na kayo at magpatingin sa mga pari. Habang sila'y naglalakad, silang lahat ay gumaling at luminis. Nang mapuna ng isa, siya'y magaling na, nagbalik siyang sumisigaw ng pagpupuri sa Diyos. Nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Ang taong ito'y isang Samaritano. Hindi ba't 10 ang aking pinagaling at nilinis? Tanong ni Jesus, nasaan ang 9? Wala bang magbalik o wala bang nagbalik upang magpuri sa Diyos, kundi ang dayuhang ito? Sinabi ni Jesus sa kanya, tumayo ka na at umuwi, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Purihin ng Panginoon sa pagbabasa ng kanyang salita sa araw po nito. Ito po ang ating paksa sa umagang ito, walang iba kundi ang pusong mapagpasalamat. Yan. Tayo po sa Biblia, tinuturuan din po tayo ng Biblia na tayong mga tao ay magpasalamat sa Diyos. Dito po sa kwento na ating narinig o nabasa, marahil alam na po natin itong kwentong ito. 10 kitungin po ang mayroong sakit na leprosy, no? Ito nga po klase ng sakit po sa panahon po noon na wala pang kagamutan o kagalingan. So baga parang cancerous po ito. Na ito ay klase po ng sakit sa balat na kung saan ay hindi lamang ito ay sa isang parte ng katawan, kundi kumakalat po ito. Kinakain po dito yung laman. Hindi lang basta balat lang eh. Hindi lang po ito makati, kundi talagang sobrang hapdi, masakit. Talaga naman po kapag gantong klase ng sakit po ay talagang kumbaga parang hindi mo ito nanaisin. So kung maisip po natin, can you imagine? Dad! Mati! Saka muna kay Mami. Hello po, ayan. Sabi na sumulpot yung aking anak.
Ayan po si Sed. Hello. Hello ka muna. Hello. Okay. Yes, go to mommy. Okay. So, ayun po, pasensya na po sa abala. Ayan. So, yun po, yung ketongin po ay isang uri po ng sakit sa balat po, no? Na kung saan kumakalat po ito. At ito, sa panahon po ng Panginoon sa Kristo, nakita nga po ito ng mga ketongin si Jesus. Sa si Jesus, nakita rin po nila. Nagkaroon po na tinatawag na encounter po ang ketongin sa nga po yung ang Panginoon sa Kristo. So, take a look po dun sa salitang leprosy. So, tinignan ko po sa angulo ng spiritual, meron po itong parang counterpart. Ito naman po yung tinatawag na kasalanan. So, leprosy po is like a sin. It corrupt our soul, mind, winawasak po ng kasalanan ng buhay po ng tao, maging po ng tahanan. So, that's why kung bakit nagkaroon po ng hiwalayan po ang relasyon ng Diyos sa tao kay Eva at Adan, dahil nali pumasok po yung tinatawag na kasalanan po at yun na nga, at hindi lang po sa relasyon ni Adan sa Diyos, yung relasyon din ni Adan sa kanya kapwa, mismo sa kanya pong asawa na si Eva at sa mga naging anak. At maging sa atin po, nakita po natin po anong kayang gawin po ng kasalanan. Yan. Leprosy hinders you to experience God's blessings. Hindi lang po ito kumbaga, hindi lang po ito nagpapahiwalay sa community kasi pag may sakit ka po nito, nakakahawak po ito eh. So hindi ka pwedeng dikitan, talagang meron po kayong lugar na kung saan kayong mga may sakit na ketong ang pwede lang magsama-sama. So yung mga normal, yung walang sakit, yung hindi marurumi na tinatawag, ay separate po talaga sa mga malilinis. At ito po, yung kasalanan po ay hinihinder o kumbaga hinahadlangan po yung pagpapala ng Diyos. Tingin niyo po sa verse 12, binasa ko dito, nang papasok na siya sa isang nayon, ang Panginoon Kristo po ito sinalubong siya ng 10 kitongin. Tumigil po ang mga ito sa may kalayuan. So napansin niyo po yung word, tumigil po ang mga ito sa may kalayuan. So mismo yung mga kitongin po alam nila na sa kanila ay hindi sila pwedeng lumapit sa Panginoon kasi alam nila meron silang ganitong klase ng sakit. So tumigil sila, there's a distance, no? There's a distance na kung saan na hindi po sila pwedeng lumapit sa mga tao, sa mga normal na tao po. Ano po, just like leprosy, tayo po rin po ay parang ketongin po, no? Spiritually, dahil po sa ating mga kasalanan. So, somehow ito po yung nagiging hinders noon, nung wala pa po tayo sa Panginoong Kristo, no? Na hindi tayo makaranas ng tunay na kalayaan at pagpapala mula sa Diyos dahil sa kasalanan po. Pero when we experience the cleansing, yung paglilinis ng Panginoon, sa Kanya pong pagpapagaling sa atin, sa pagpapatawad sa ating kasalanan, doon natin makikita yung tunay na kalayaan, tunay na sarap mabuhay na hindi ka na magiging alipin ng kasalanan. Verse 13, binanggit po diyan, call out to Jesus, no? Kung yung mga may sakit po na ito ay hindi lang basta tumawag kundi sumigaw pa. Sabi sa verse 13, at sumigaw, Jesus, Panginoon, no? Kinilala nila si Jesus na Panginoon, mahabag po kayo sa amin, no? Yung ginamit na word, have mercy on us, maawa po kayo, no? Have you experienced to pray to God sa inyong nararanasan na parang grabe na yung pinagdadaanan nyo, yung tila parang wala ng lunas, and you cry out to God, Lord, maaari po ba pagalingin mo po ko sa karamdamang ito? Maaari po ba, Panginoon, palayain mo ko sa tanikala itong mga gumagapos sa akin na kasalanan, kahirapan, itong gumagapos sa akin, Panginoon, na nagalit o puot, pag-aalala o lumbay, Panginoon. And grabe po yung prayer po dito ng 10 kitongin. Siguro dahil na rin sa kanilang karanasan na never been touched. Never been touched, no? Hindi nila kasi maranasan, mabisita, o what I mean, mahawakan yung kanilang mga mahal sa buhay, mahagkan. Siguro isang blessing rin po yung sa atin ng mga walang sakit na katulad ng ketong, no? Na ito paano po ay nayayakap natin yung mga mahal natin sa buhay. Pero kung ganitong klase ng sakit, can you imagine? Grabe ang lungkot, grabe ang pagkakakulong natin sa karamdamang ito. But here, makita po natin, they call out, they cry out to Jesus. Umiiyak sila, lumalapit sila sa Panginoon. Na Lord, mahabag po kayo sa amin.
mahabag po kayo sa amin. And Jesus is the only antidote to our sin. Ang Panginoon Kristo lamang po ang tanging kagalingan sa ating makasalanan. Kung paano ang mga leprosy na ito, si Jesus ang nagpagaling sa kanila, sa kanilang ketong. Gayon din spiritually, si Jesus ang nagpapagaling o kayang magpagaling sa ating makasalanan. Sabi nga po sa salita ng Diyos, Roma chapter 6 verse 23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Tuldok na po yun eh. Pero ang galing, hindi po doon natapos po yung verse na yun. Sabi po doon, ngunit, pero, datapwat. Yan. Parang merong pang kasunod. Ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Ang galing. Kasi sa kabila ng kayang gawin ng kasalanan sa atin, at yun nga po ang tuluyang mapahiwalay sa Diyos, spiritually, eternally dead, but still God's mercy ay naroon pa rin po sa pamagitan po ni Jesucristo na nagpalaya po sa ating mga kasalanan. Sa pamagitan ng kanyang banal na dugo ay tayo po ay pinatawad, pinalaya sa kapangyarihan ng kasalanan. Sa verse 40, makikita po natin dito, ang sinabi po ng Panginoon, pagkakita sa kanila ay sinabi ni Jesus, lumakad na kayo at magpatingin sa mga pari. No? So, nung sumisigaw po yung mga kitongin, ito sinabi niya, sige, lumakad na kayo. Pumunta na kayo doon sa mga pari at magpatingin. Bakit po pari? Kasi sa panahon po noon, ang pari po parang DOH, no? Department of Health, no? Sila rin kasi, hindi lang sila spiritual, tumitingin din sila kahit paano sa mga sakit. Kung hindi mo malala, so natitingnan din po nila kung paano, pinagpipray po nila sa biyaya pa naman kung ito'y gagaling. So gayon pa man, sulit ang ginawa po ng mga ketongin, praise be to God, hindi na sila nagtanong, parang siguro isip nila, baka pwedeng kayo na lang Panginoon, total, ang daming balita, pinagaling niyo yung bulag, nakakita, pinagaling niyo yung pilay, nakalakad. Baka pwedeng kayo na lang. Hindi sila nagganon, hindi sila nag-question. Kundi anong ginawa po nila? Sumunod po sila. Yan. Sumunod po sila. So we respond with obedient faith. No? So sumusunod po tayo ng may pananampalataya. Para tayo pagpalain ng Panginoon, sumunod po tayo ng may pananampalataya. At yun nga ginawa nila. At ano po nangyari? Habang daw sila nilalakad, napansin ng isa. Nawala na yung sakit ko, nawala na yung ketong ko. Napansin ng isa po, pero 10 yung pinagaling. Ang sabi ng Biblia, sobrang galak niya. Siya po ay bumalik sa Panginoon at nagpasalamat. No? Nagpasalamat sa Panginoon. So dito ko po nakita na hindi lahat pala ng pinagaling ng Panginoon, hindi lahat pala yung mga taong sinasagot sa mga prayer. Sabihin natin nakaranas ng magandang pagpapala sa mundo ito ay kaya rin magbalik ng pasasalamat sa Diyos. So dito ko po nakita at mismo ang Panginoon Kristo, napansin ito, 10 ang pinagaling ko. So dito nakita ng Panginoon, yung taong ito mayroong puso salamat sa Diyos. Yun ang nakita ng Panginoon. At sa tingin ko po, ito po yung gusto ring makita sa atin bilang mananampalataya. Yung maalala po natin yung ginawa ng Panginoon Kristo sa krus ng Kalbaryo. Di po ba napakalaking biyaya ito ng Diyos? Wala na eh. Kumbaga wala nang pag-asa ang tao. Pero nagkaroon pa rin ng pag-asa dahil sa Panginoon Kristo. Kaya dapat tayo po ay magpasalamat at magdiwang. Kaya po, yun po ang mensahe, we respond with obedient faith at magpasalamat sa Panginoon. Pero take note, sa Biblia, hindi naman tinuturo ng Biblia na kapag pinagaling ka, pinagpala ka, saka lang tumawag o kaya ay magpasalamat sa Diyos. Hindi po yun. Maski sa anong sitwasyon ng buhay po natin, dapat pa rin po tayo magpasalamat sa Panginoon. Naalala ko po yung sinabi ni Paul, Philippians 4:13, kilalang verse po ito. For sabi doon, ang Panginoon Kristo ay magbibigay sa atin ng kalakasan. No? To give us strength. Ang Panginoon ang aking kalakasan. For I can do all things through Christ who gives me strength. Pero yung verse po na yun sa verse 13, may verse 12 pa. Sinabi ni Pablo doon,
naranasan kong maghikahos, naranasan kong managana, naranasan kong magutom, naranasan kong mabusog. Naranasan niya po ang anumang kalagayan sa mundo. Hindi nangangahulugan na kapag nasa Panginoon na tayo, maganda na lagi ang ating naranasin. Pero tinuturo ng Biblia, anumang kalagayan meron po tayo. Magpasalamat po tayo kasi merong lakas na pinagkakalob sa atin ng Panginoon para tayo makatawid at tayo po'y makapagpatuloy sa buhay sa mundo ito. Napakaiksi ng buhay sa mundo ito. Mas maganda lang, mas mabuhay na para sa Panginoon. Ayan, wala na si Pastor. Pastor, come in. Umina yung kanya atang internet, ano. Mukhang, lumalakas ang ulan siguro sa kanila. Ayan, ayun, nawala. Ayan, ako. Subukan natin balikan uli si Pastor Arwin. Nawala yung kanyang internet. Sa likod nanonood lang. Ay, nakikinig. Ay, magandang tinuturo niya yung lagi tayong magpasalamat sa dumarating na mga nangyari sa buhay natin. Kahit na merong bagyo. Yan. Kaya po. Okay. Welcome back. Pasensya na, naputol po. Hindi ko rin po alam bakit eh. Ay, expected na natin. Ay, nakabalik. Opo, dahil siguro po sa panahon. Anyway, nasa last part na rin po ako. Yun po, no, na we respond with obedient faith. No? Tayo po ay tumugon sa pamagitan ng ating pagsunod ng merong pananampalataya sa Diyos. Tulad po nung ginawa pong ng ketongin. Pero ang ketongin na nag-iisa, ang sumunod ng may pananampalataya kasi ibinalik niya ang papuri, pasalamat sa Diyos with a thankful heart. Yan, sabi po sa verse 17, hindi ba't 10 ang aking pinagaling at pininis? Tanong ni Jesus, nasaan ang siyam? Wala bang nagbalik upang magpuri sa Diyos, kundi ang gayong ito? So nakikita po natin dito, no, maski ang Panginoon, maski ang Diyos, naghihintay rin na tayo po ay magpasalamat sa Kanya. Kasi gusto rin po rin ng Diyos na marinig mula sa atin yung pasalamat. No? Parang mga magulang, di po ba kung ano man po ang naibigay ng magulang sa anak. Masasimple lang at makita niyo po yung anak niyo nagpapasalamat. Di ba? Ang sarap sa pakiramdam. Ako po kay Sid, isa sa mga natutuwa po sa batang yan. Kapag na binibigyan, maski maliliit na bagay lang, yung maski maliliit na laruan, pag binigyan ko po sa kanya, sinasabi niya sa akin, thank you dad, tapos may yakap pa, may kiss pa. So napakasarap sa feeling, no? Na bilang ang ating Diyos ay tinutugon yung ating mga panalangin, binibigyan tayo ng kalakasan, katagumpayan. Magpasalamat po tayo sa Panginoon. Maski itong bagyong ito, alam ko po na ito po ay natural law. So ito po ay batas ng kalikasan. Tayo pa rin po ay magpasalamat at bigyan tayo ng Panginoon ng pag-iingat sa lahat ng sakuna o anumang bagyo sa buhay po natin. So purihin po ang Panginoon, tayo po manalangin. Ama o Diyos sa makapangyarihan sa lahat, salamat po sa tanghaling ito, sa pribilehiyo muli na may bahaging salita sa bawat kapatiran. Lord, thank you Panginoon sa bawat isa. Dalangin ko po, bagamat kami Panginoon ay nakakaranas ng matinding bagyo, bigyan mo nga po kami ng kapanatagan, kapayapaan sa aming puso. Tulad, Panginoon, ng kasama, Panginoon, makasama ka namin sa buhay po namin ay magkakaroon po kami ng tinatawag na peace of mind. Meron kaming kapayapaan. Ipanatag mo po, Panginoon, aming puso. Dalangin din namin, bigyan mo kami ng karunungan upang ingatan din naman ang aming sarili at bigyan mo rin po kami ng lakas para makapagpatuloy. Tulungan mo po kami, Panginoon, kayo po ang aming kasagutan sa lahat ng aming pinagdadaanan. Patuloy namin panalangin din ang iRadio. Lord, we thank you. Napakarami, Panginoon, na nakaparinig, Panginoon, ng mga salita mo sa programang ito. Patuloy mo pong pagpalain, Panginoon, ng iRadio and lahat ng bumubuo po nito. Lahat ng mga sponsor, lahat ng sumusuporta in any ways, Panginoon, pagpalain niyo po sila. Si Brother Ramon, Ma'am Karim, patuloy mo silang pagpalain, bigyan ng katatagan at kalakasan. Tunay nga, ano man ang aming ginagawa para sa iyong kaharian, kailanman ay hindi ito masasayang. Dahil ito po ay may balik na nagmumula po sa iyo. Salamat po, Panginoon. Patuloy kang maghari sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. 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 Pastor Aaron, maraming salamat. Hindi na kita abalay dahil salamat din po.
medyo masama ang panahon natin ngayon. Kaya ingat po kayo dyan. Ingat na lang kayo dyan. Salamat. Alright, God bless po sa inyo. Thank you. Ayan, God bless po. God bless. Pastor Arwin, maraming salamat sa iyong topic ngayon na ibahagi yung pusong mapagpasalamat. Kasi alam mo, importante yung tayo lagi nagpapasalamat sa Panginoon. Anumang dumarating na mga trial sa ating buhay. Katulad nito ngayon, may mga kababayan tayo ngayon o mga listener o viewer natin ngayon na nasalanta ng bagyong Karina. Yan. Nasa court na, basketball court na yata sila, Joyce Mendoza. Nasa evacuation na sila ngayon. Nako. Pag-pray din natin sila, no, at yung tayo mga nasa safe na lugar, pag-pray po natin ang bawat isa sa atin. Dahil importante po lalo sa panahon ngayon na kinakailangan natin ang tulungan ng bawat isa. Maging sa panalangin at sa pinansyal, kung ano man na may tutulong natin, gawin po natin na may magagawa natin. So, aalamin po natin yan kung sino sa ating mga kababayan ang talagang nasira yung kanilang bahay, no? O mga gamit na nasira. So we will see sa darating na araw kung sino man sa kanila ang nagkaroon ng mga ganitong problema. Yan. Tayo po ay tutulong sa abot ng ating makakaya. Alright? Time to go. Wala na ba tayong ngayon? Announcement? Wala naman so far. Ayan. Maga lang tayong magtatapos ngayon para na rin sa inyo at makapag-concentrate. Lalo dyan, pag yung mga pinapasok na kayo ng tubig, kung kailangang lumikas na kayo, lumikas na po kayo. Katulad sila, I don't know, sila Joyce Mendoza ba? Lumikas na ba sila? Well, kasi Marikina talagang bahain yan. Yan. Ingat lang kayo lahat. Sa mga hindi naman nasalanta ng bagyo, ay siyempre, huwag na rin kayo na maglalabas dyan. At kung ano man, may bibilihin kayo. At huwag na masyado magtagal, pumalit na kayo kaagad sa bahay. Napakahirap po ng sitwasyon natin ngayon. Hopefully, humina na itong bagyo na ito at bumaba na yung baha. Sa ganun na makauwi na yung ibang nating mga kababayan. Yan. Time to go, guys. Tandaan po natin, napaka-iksi lang ng buhay natin sa mundong ito. At anytime, punahin po natin ngayon nangyayari sa atin sa araw-araw. Ayan yung kalamidad, yung mga nangyayari sa mga gobyerno, sa mga bansa. So, ito po ay talagang, it's very clear. Malinaw na po na ito na ang katapusan ng yung mga senyales na end of times. Pero mag-pray lang lagi. Magdasal po tayo, no? Pero sa ating pong mga mananampalataya ng Panginoong Hesus, huwag po tayong mabahala. Sabi ng Panginoon sa atin na merong mga rumors of war, famine, tagutom, giyera, yung mga sakit na nangyayari sa buong mundo, no? Yan po ay senyales o pahiwatig na ang pagbabalik ng Panginoong Hesus ay nalalapit na. Kaya kung nalalapit na ang pagdating ng Panginoong Hesus, anong gagawin natin? Rejoice. Maggalak po tayo. In spite of dumarating ng mga pagsubok sa ating buhay, magpuri tayo, magpasalamat tayo sa Panginoon, anuman ang dumarating na pagsubok sa ating buhay. Magpasalamat tayo sa Kanya. Thank you guys. See you again tomorrow. Ingat-ingat po kayo. Again, sa inyong lahat po na sumuporta sa iRadio, in spite of wala tayo rito, tumulong po tayo dito. God bless you sa inyo lahat. Thank you. Ingat-ingat kayo. Bye. Ayan. Ingat kayo lahat. At nakilala kita, ang buhay ko'y biglang sumaya. Di akalain ako'y tatanggapin sa dinami-dami na aking maling gawain. O tunay nga, ika'y mapagmahal,
langit, di mo iniiwan sa kapila na aming pagkukulang. Ika'y nandyan, magpakailan pa man. Salamat Lord sa biyaya mo, di lang sa kaginawaan, pati na rin sa pagsubok. Salita mo ang panghahawakan ko, na kami ay dadalhin sa iyong paraiso. Lord, salamat sa kalusugan, sa kahinaan, at sa kalakasan. Sa araw-araw, di ka nagkukulang. Ikaw ay lagi sapat, madalas higit pa. Salamat Lord sa biyaya mo, di lang sa kaginawaan, pati na rin sa pagsubok. Salita mo ang panghahawakan ko, na kami ay dadalhin sa iyong paraiso. Salamat Lord sa biyaya mo, di lang sa kaginawaan, pati na rin sa pagsubok. Salita mo ang panghahawakan ko, na kami ay dadalhin sa iyong paraiso. Walang hanggang pasasalamat para lang sa'yo. Walang ibang nararapat para sa papuri ko, kundi ikaw, O Diyos, itataas sa buhay ko. Mula noon hanggang ngayon. Salamat Lord sa biyaya mo, di lang sa kaginawaan, pati na rin sa pagsubok. Salita mo ang laging panghahawakan ko, na kami ay dadalhin sa iyong paraiso. Salamat Lord sa biyaya mo, di lang sa kaginawaan, pati na rin sa pagsubok. Salita mo ang laging panghahawakan ko, na kami ay dadalhin sa iyong paraiso. Na kami ay dadalhin sa iyong paraiso. Na kami ay dadalhin sa iyong paraiso. This is iRadio, servicing the Filipino people. Ito po ang iRadio, naglilingkod para sa sambayanang Pilipino.